Okay, so yun. So parang pikon na pikon dito si Senator Bato. Ulitin nga natin konti. Ano naman si Senator Bato medyo masyadong marugdog ang damdamin sa mga gitong klase. Pumunta doon sa baba, tinakot. So pumunta sa baba, referring to House of Representatives, okay? Tinakot. Yung nakakulong. Tinakot talaga. Ano yun, mga sorry may ebidensya ba siya na nanakot yung HOR? Ano lang kasi nagbibintang na siya dito. Ano, kaya tuloy hindi nagkakasundo tulungan yung dalawa kasi nagbibintangan sila Diba? Hindi na naman magpagandang pagbintangan yung House of Representatives na nananakot. Diba? Tuloy. Contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ganun po pala. Uy, teka lang. Kahit naman sila, pareho namang House saka sa Senado, pareho naman sila nagtitrete ng contempt, di ba? Senator Bato de la Rosa is seeking the floor. You are recognized. Thank you, Mr. President. The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued a commitment order to the USA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center of Camp. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he's under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct. Well, in a way, yes. Totoo yan. Kasi ang huli, ang kustodiya, kumagahawak na Senado. So kung mag-decide lang ng dito kayong House, edi parang napaliwala naman yung kapangyarihan ng Senado. So, pero paano ba maiiwasan ko? Kung natatakot yung tao sa Senado dahil marami siyang isiniwalat. Yung iba, may mga text. Mga kakli, tandaan nyo yung text, hindi dininay Senator Joel. At yung text, hindi rin dininay ni Engineer Henry Alcantara. So, at medyo galit. Itong si Senator Jinggoy. So kung ikaw yung testigo, di ba? Kung ikaw yung testigo, resource person, tapos meron kang tinamaan doon sa isang institusyon o Senado, di ba parang you will definitely have a fear na doon ka mag-stay. Okay? So, tingnan natin. Okay, ito pinagtalunan kasi. So, ngayon, di ba, ang naging decision dito, mga kakliyan, yung decision dito ay motion, di ba? Siyempre, ito. Senate OK transfer of Bryce Hernandez to Pasay City Jail. Okay? Pasay City Jail na siya. Ayan. Sabi dito, the motion was moved by Senator Jinggoy Estrada during Wednesday's Senate plenary session. Kanina yon, I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President. At ito naman ay kinatigan. So ngayon, tingnan natin, ano ba yung reaction? Doon tayo sa reaction. So alam na natin itong balitan to. Doon tayo sa reaction, paaring maging reaction ng ibang netizens. So ibang mga ordinaryong Pilipino. So pakinggan natin to. Motion na inihain si Senator Jinggoy Estrada na doon ilipat si Engineer Hernandez. Anong tatingin ninyong magiging epekto nito? Naku naman, halatang that's just what retribution, yung tao hindi pa naman, wala naman siyang conviction, di ba? Yes. Nag-testify pa lang siya both sa Senado at sa House. At kaya nga siya humiling sa House kahapon na
wag na siyang ibalik sa Senado. Kasi remember, he was detained there, nung pinapa-contempt siya. So pinahiram naman siya, so to speak, pinahiram naman siya ng Senado sa House of Representatives para makapag-testify din kahapon sa Infracom hearing. Right. Pero yun nga ang sinabi, wag nyo na po akong ibalik sa Senado kasi nga po takot ako dahil nga ito ang sasabihin ko, yun ang sinabi niya, nagdawit siya, nag-ano siya ng 2 pangalan ng mga senador. Correct. So, pinagbigyan siyempre ng Infracom because, that was a very reasonable request. Yeah. At kino-coordinate naman ng Infracom Yeah. with the Blue Ribbon Committee, Correct. maybe the Senate President. Yes. So, may mutual agreement na doon para, neutral din, doon na lang sa PNP Custodial Center. Yes. Now, yung motion na yan na ilipat sa city jail, Yeah. halata naman. Oh. Kasi nga yung nagmungkahin yan, ay isa nga doon sa mga pinangalanan ng witness na yan. Na, it's a question of delicadeza, Oh. and it's a question of propriety. And then, yun pa nga, unang-una, wala pa namang kaso. Itong, itong engineer na to. Yeah. Wala pang conviction. Ang mga linalagay lang sa mga city jail, na although meron din talaga yung mga awaiting trial or awaiting judgment. Yeah. Pero, naku naman, wala pang kaso fina-file against him. Bakit ililipat sa ordinary facility? Oh, well, anyway, may point dito mga wait ha. Oh, may point dito. Si Representative Leila de Lima. Kasi, okay naman na sana. Okay na sana doon sa PNP Detention Center. Para neutral. Kasi sabi nga natin, resource person lang to. Ang kanyang parusa lang naman is ma-detain because may contempt. Na-cite siya in contempt. So, anong dahilan para sa city jail ilipat? Kasi, kung tutusin, di ba, humingi ng tulong si Bryce Hernandez sa house. So, nilagay nila sa neutral na lugar. Okay? Hindi nila kinuha yung kustodiya, hindi kinuha ng HOR. Kasi, siyempre, paggalang yung respeto yun eh. Kasi naunang nagkaroon ng kustodiya yung Senado. Pero, tama yung sinasabi ni Representative Laila, mas neutral yun eh. Hindi man makailangan ilipat ay isang tao, resource person, hindi pa naman nakakasuhan, sa isang ordinaryo na facility or detention center or jail. Kasi hindi pa naman siya dapat ikulong for any crime. Resource person siya eh. So, kung inilagay na ito sa PNP Detention Center, kung doon ilalagay, ano ang ayaw doon ng mga senador? Ang gusto kasi siguro nila, sila yung masunod. Alam mo yun? Diba? Sila yung masunod. Kumbaga, sila yung may last say. Hindi namin ito yung dating sa akin. Hindi namin papayagan kung ano yung gusto ng House of Representatives. Ito yung sa akin sa akin to. Hindi namin susundin yan. Kasi kami may kasodiya niyan. So pag bigyan namin ng House, lumalabas yan, is kayo yung sinunod namin. So more on pride, more on galit. Kasi sinasabi dito, ayoko na pumunta dyan, delikado yung buhay ko. May ganun eh. Diba? So, medyo galit na galit si Senator Bato de la Rosa. Oh, sige, tuloy tayo sa opinion ni Representative Leila de Lima. Tama lang yun, sir. Yeah. Doon din ako nakulong. Opo. Pero between the city jail and the PNP Custodial Center, siguro mas safe ito Yeah. and fair under the situation, Yeah. under the premises. So that's highly questionable Yeah. yung move na yan. Actually, Yung move na yan. Kung may Okay, abogado yeah, naman itong si Engineer Bryce Hernandez. Oo nga, mga ka-clear no. Kasi yung minsan, ito kasi medyo, yung buhay kasi ni Bryce Hernandez, hindi mo masasabing safe siya. Yun, safe ka na. Hindi. Parang hindi siya safe. Kasi malalaking tao yung binabangga niya. Yung mga taong maaaring may maibunyag. Kapon nga, nagbunyag sila. Diba? So, tama. Ang dating sa atin, ni Representative Leila, dapat pangalagaan mo din yung buhay niyan. Hindi lang dahil nainis ka, ayaw mo sumunod sa House of Representatives na opinion. So, yung buhay kasi dapat pangalagaan.